Umagang-umaga pa lang ay abala na ang isang malaking resort sa Batangas. May tarpaulin sa entrance na may nakasulat na Berza Family Grand Reunion. Sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan. Malalaking SUV, makintab na van at ilang mamahaling kotse. Ang mga bumababa ay pawang nakaayos, mamahaling damit, relo, alahas at may dalang yabang sa bawat takbang. Sa malayo, sa gilid ng kalsada, may isang lumang tricycle na unti-unting huminto. Bumaba ang isang lalaking nasa edad 50. Payat, maayos ang tindig, simple ang suot, puting polo na planchado pero halatang luma na. Kasunod niya ang isang binatilyo. Disente, tahimik at may matang mapanuri. Sila si Mang Boy at ang anak niyang si Abel. Tay, dito po ba talaga yung reunion? Oo anak. Dito ang sabi ng imbitasyon. Nagbayad si Mang Boy ng pamasahe. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nahihiya. Para sa kanya, normal lang ang pagsakay sa tricycle. Hindi niya kailangan ng ingranding pagdating. Habang naglalakad sila papasok ng resort, hindi nila alam na sila ay pinag-uusapan na. Sa entrance ng resort, nakatayo si Bon, Tita Lorna at ilang kamag-anak. Hawak ni Bon ang susi ng kanyang bagong SUV habang nagyayabang. Binili ko to ng cash. Hindi ko na kailangan ng hulugan. Kaya nga sabi ko sa iyo, Bon, mana ka talaga sa amin. Biglang napatigil ang usapan nang mapansin nila ang papalapit na mag-ama. Tahimik muna, tapos may pabulong. Ay, sino yan? Mukhang naligaw. May ilan pang tumingin mula ulo hanggang paa kina Mang Boy at Abel. Walang alahas, walang mamahaling gamit, walang sasakyan sa likod. Isang pinsan ang napatawa. Reunion to hindi outreach program. Sabi ng kanilang kamag-anak. Narinig ni Abel ang mga bulungan. Hindi siya bingi. Hindi siya manhid. Ramdam niya ang tingin ng mga tao. Mapangusga, mapanlait. Huminto siya saglit. Tay, parang ayaw po nila sa atin. Huminto rin naman si Mang Boy at tumingin sa kanyang anak. Anak, hindi natin kontrol ang ugali ng ibang tao. Ang kontrolado natin, sarili natin. Tumango naman si Abel kahit masakit at nagpatuloy sila sa paglakad. Sa loob ng resort, may mahabang mesa para sa pagkain. May hiwalay na mesa sa gitna. May pangalan na VIP family members. Si Bon at ang mga mayayabang na kamag-anak ay agad doon umupo. Si Mang Boy at Abel ay walang tinanong. Umupo sila sa isang bangating mesa sa gilid. Tahimik lang silang naghihintay doon. Walang bumabati, walang lumalapit sa kanila. Lumapit si Tita Lorna. May hawak na plato ng pagkain. Tiningnan niya si Mang Boy mula ulo hanggang paa. Boy, ikaw ba yan? Tagal na nating hindi nagkikita Oo, Ate Lorna. Salamat sa imbitasyon. Nako, hindi ka na sana nahirapan. Ang layo-layo pa ng biyahe mo. Okay lang po. Sanay naman kami. Sumingit si Bon. May hawak na soft drinks. Kuya Boy, sana busog kayo Baka bihira lang kayo makatikim ng ganito. May halakhakan sa paligid. Napatahimik naman si Mang Boy. Si Abel naman ay yumuko. Pinipigilan ang emosyon. Habang kumakain ang iba, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Ang mesa ng VIP ay puno ng tawanan. Kwentuhan tungkol sa negosyo, sasakyan at pera. Sa mesa ni Mang Boy, tahimik lang. Tay, uuwi na lang po ba tayo? Hindi pa anak, hindi pa tayo tapos. Sa di kalayuan, nakatingin si Lola Elena, ang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Tahimik lang siya
pero malinaw sa mata niya ang lahat ng nangyayari. Hindi pa rin nagbabago mga to. Mahinang sabi ni Lola Elena sa kanyang sarili. Habang tumatagal ang oras, mas lumalakas ang bulungan. May kumukuha pa ng litrato. May nagbubulungan ng masasakit na salita. Pero si Mang Boy, tahimik pa rin. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may hinihintay siyang tamang oras. Hindi pa alam ng lahat ng simpleng lalaking iyon na bumaba sa tricycle ay may dala palang kwentong yayanig sa buong reunion. At ang unang yugto ng pangmamaliit ay siya ring simula ng pagbagsak ng yabang ng marami. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula nang maging mas maingay ang reunion. May nagbukas ng karaoke. May nagkukwentuhan tungkol sa negosyo, lupa at sasakyan. Ang usapan ay umiikot lang sa iisang bagay. Pera. Sa gitna ng kasiyahan, halata ang pagkakahiwalay ng dalawang mundo. Ang mesa ng may mga kaya at ang mesa ni Mang Boy at Abel. Walang lumalapit sa kanila maliban sa caretaker. Tumayo si Bon, hawak ang mikropono. Kita ang kumpiyansa sa mukha niya. Mga kamag-anak, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng dumalo. Lalo na sa mga nag-ambag para maging bongga ang reunion natin. Dahil doon ay nagpalakpakan ang lahat. Alam naman natin, hindi lahat may kakayahang mag-ambag. Pero okay lang yon. Ang importante, nandito kayo. May mga matang tumingin kina Mang Boy at Abel. Narinig ni Abel ang parinig. Napatingin siya sa ama. Tay, tungkol po ba sa atin yun? Hayaan mo na anak. Pero hindi pa tapos si Bon. Ang reunion na to ay para sa mga tagumpay ng pamilya. Para makita kung gaano na tayo kaangat sa buhay. May nagtaas ng baso. Tama, hindi tayo dapat makontento sa pagiging ordinaryo. Wika ng kanilang tita Lorna. At may muling nagtawanan. Tahimik lang si Mang Boy. Hindi siya tumayo. Hindi siya sumagot. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng katahimikan niya. Isang katahimikang hindi kahinaan, kundi pagpipigil. Pagkatapos ng talumpati, nagsimula ang kainan. Isa-isang nilapitan ng caterer ang mga mesa. Pagdating sa mesa ni Mang Boy, huminto si Bon. Kuya Boy, huwag kang mahiya ha. Kuha ka lang. Sayang naman kung hindi mo matikman. Salamat Bon. Oy Abel, baka first time mo makakita ng ganitong pagkain ha. Tumayo si Abel, nanginginig sa galit. Kuya, wala po kayong karapatan. Hinawakan ni Mang Boy ang kamay ng anak niya. Anak, opo. Umupo si Abel, luha ang nasa mata. May ilang kamag-anak ang nagsimulang kumuha ng video. Hindi para sa alaala, kundi para sa panlilibak. I-post mo yan. Caption mo, Tricycle Edition Reunion. At nagtawanan pa ang ilan. Sa gitna ng lahat, nakatingin si Lola Elena. Kita niya ang pamumula ng mata ni Abel. Kita niya ang pigil na galit ni Mang Boy. Hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya ganan ang ugali nila? Mahinang bulong ni Lola Elena sa kanyang sarili. Maya-maya, may naganap na insidenteng hindi na kayang baliwalain. Habang naglalakad ang caterer, biglang natamaan ang tray ng pagkain sa tabi ng mesa ni Mang Boy. Tumapon ang ulam, kanin, sarsa at karne. Direkta sa harap ni Mang Boy. Tahimik ang paligid. Ay, pasensya na. Aksidente! Kunwaring gulat na sabi ni Bon. Pero nakita ng ilan ang ngisi sa labi niya. Maya-maya ay tumayo si Abel. Sobra na po kayo! Tao rin po kami! Galit na sabi ni Abel. Hoy bata! Huwag kang bastos! Kung hindi kayo komportable, umalis na lang kayo! Uwi ka naman ng kanilang tita Lorna. Nanginginig si Abel. Handa na siyang sumagot.
Pero tumayo si Mang Boy. Hindi namin kailangan ng gulo. Malinaw pero kalmado na sabi ni Mang Boy. Tumingin siya sa paligid, sa mga mata ng mga kamag-anak na puno ng yabang. Salamat sa paanyaya. Mukhang hindi kami bagay dito. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Anak Abel, tara na. Tumayo ka na dyan at aalis na tayo. Dahil doon ay tahimik ang buong resort habang naglalakad palabas ang mag-ama. May mga bulungan, may tawa, may halong gulat. Akala mo kung sino? Pabulong na sabi ni Bon. Bago tuluyang makalabas, biglang may nagsalita. Boy, sandali lang. Sigaw ni Lola Elena. Huminto naman si Mang Boy. Lumingon ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ng mga mapangmata na ang kanilang pangmamaliit ay may kapalit. Ang ikalawang yugto ng kwento ay nagtapos hindi sa sigawan, kundi sa katahimikang nagbabadya ng pagbubunyag. At sa susunod na kabanata, ang katotohanan ay hindi na kayang itago pa. Huminto sa gitna ng daan ng mag-ama. Ang ingay ng reunion ay unti-unting nawala. Napalitan ng katahimikang may halong kaba. Lahat ng mata ay nakatutok kay Mang Boy. Si Lola Elena ay dahan-dahang lumapit. May tungkod sa kamay, ngunit matatag ang boses. Bay, hindi mo ba sasabihin sa kanila? Wika ni Lola Elena. Tahimik si Mang Boy. Tumingin siya sa anak, tsaka sa mga kamag-anak na nakapila sa gilid. Mga mukhang kanina ay puno ng pangmamaliit. Ngayon ay may halong pagtataka. Hindi ko kailangan, inay. Napakunot ang noo ni Bon. Ano bang pinagsasabi ninyo? Kung may problema kayo, huwag nyo kaming idamay. Ngumiti ng bagya si Lola Elena. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ng pagkabigo. Kay bilis niyong mangusga. Kay bagal niyong umunawa. Wika ni Lola Elena. Mula sa labas ng resort, may itim na van na dahan-dahang pumasok. Makintab, malinis, may logo ng isang kilalang korporasyon sa gilid. Huminto ito malapit sa entrance. Bumaba ang 3 lalaki na kabarong. Professional ang kilos. Tumigil ang usapan dahil sa pagdating nila. Good afternoon po, Sir Boy. Wika ng isang lalaki. Napalingon ang lahat. Nandito na pala kayo. Wika naman ni Mang Boy. Nanlaki ang mata ni Tita Lorna. Sir Boy? Wika niya. Lumapit ang lalaki at inabot ang isang folder. Naka-schedule na po ang board meeting mamaya. Naghihintay na po ang mga investor. Nagbulungan ng paligid. May mga napatingin sa isa't isa. Si Bo naman ay napanganga. Board meeting? Investor? Anong kumpanya? Hindi pa sumasagot si Mang Boy. Si Lola Elena na ang nagsalita. Ang lalaking minamaliit ninyo ay ang anak ng kapatid ko, si Boy. Huminga siya ng malalim. May-ari ng Boyson Group of Companies. Real estate, logistics, construction. Parang may sumabog sa katahimikan. Nalaglag ang baso ni Tita Lorna. May napaupo sa gulat. Ang iba ay napahawak sa dibdib. Hindi totoo yon! Sabi ng isang babae. Public records po yun, ma'am. Sabi naman ng isang lalaki na bumaba sa van. Si Abel ay tumingin sa ama. Tay? Ngumiti si Mang Boy, mahina. Anak, hindi ko sinasabi dahil ayokong gamitin ng yaman para sukatin ng respeto. Ilang sandali pa, lumapit si Bon. Nanginginig ang boses. Kuya Boy, kung alam lang namin. Tiningnan siya ni Mang Boy. Walang galit, walang tuwa.
Hindi nyo kailangan malaman para maging mabuti. May ilang kamag-anak ang napaiyak. Ang mga kaninang tumatawa, ngayoy hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na, hindi namin sinasadya. Wika ni Tita Lorna habang nanginginig. Tumayo si Mang Boy sa gitna. Hindi ako nandito para ipahiya kayo. Nandito ako para ipaalala na ang tao ay hindi sinusukat sa sasakyan, damit o estado. Tumingin siya sa anak. Abel, ano ang natutunan mo? Tay, na ang respeto, hindi hinihingi. Ipinapakita po. Tahimik ang paligid. Walang palakpakan, walang yabang, tanging hiya at pagmumuni. Sa isang iglap, ang tricycle ay naging simbolo ng kababaang loob at ang kayabangan ay nabasag sa harap ng katotohanan. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Dahil sa susunod na kabanata, may desisyon si Mang Boy na lalong yayanig sa buong pamilya. Matapos mabunyag ang katotohanan, tila nawala ang hangin sa buong resort. Ang mga taong kanina ay nagtatawanan at nagyayabangan, ngayoy hindi makatingin ng diretsyo. Ang ingay ng reunion ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Nakatayo si Mang Boy sa gitna ng lahat. Simple pa rin ang itsura. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Si Bon ang unang lumapit. Wala nang yabang sa muka. Ang boses niya ay mahina. Halos pabulong. Kuya Boy, patawad. Nagkamali po ako. Hindi naman agad sumagot si Mang Boy. Tumingin siya sa paligid. Kay Tita Lorna na umiiyak. Sa mga pinsang nakayuko at sa anak niyang si Abel na tahimik lang pero matatag ang tindig. Ang masakit, Bon, hindi niyo ako minamaliit. Ang minamaliit niyo, ang sarili niyong pagkatao. Napatigil si Bon, lalong yumuko. Lumapit si Tita Lorna, nanginginig ang mga kamay. Boy, kung pwede lang ibalik ang oras, hindi kasi namin alam. Alam o hindi, pareho lang ang asal na ipinakita ninyo. Napatahimik ang lahat. Walang makasagot. Lumapit si Lola Elena. Marahan, ngunit matatag. Boy, ano ang balak mo ngayon? Napatingin ang lahat kay Mang Boy. Ramdam nila na ang susunod na sasabihin niya ay magbabago ng takbo ng pamilya. Huminga ng malalim si Mang Boy. Matagal akong nawala. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil ayokong matulad sa ugaling nakita ko ngayon. Dahil sa kanyang sinabi, may umiyak, may napayuko. Tumingin si Mang Boy kay Abel. Anak, natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo nung bata ka pa? Opo tay, na hindi lahat ng may pera ay may dangal. Ngumiti si Mang Boy. Bumaling siya muli sa pamilya. Hindi ako galit, pero may desisyon ako. Napatigil ang lahat. Ang Bison Group ay may foundation. Tinulungan namin ang mga bata, magsasaka at may hirap. May ilang napaangat ang kilay, umaasang may makukuha. Pero hindi ko ito binibigay sa mga taong minamaliit ng kapwa. Parang may tinamaan ng kidlat ang buong pamilya. Si Bon ay napaupo. Kuya, pagkakataon lang. Ang respeto ay hindi hinihingi pagkatapos mong mga insulto. Lumapit si Abel at tinawakan ng kamay ng ama. Tay, pwede pa ba silang matuto? Tanong ni Abel. Tumingin si Mang Boy sa anak. Mahaba ang sandali. Pwede anak, pero hindi ngayon. Naglakad si Mang Boy patungo sa exit. Sumunod ang mga staff ng kumpanya. Bago tuluyang umalis, ay huminto muna siya. Lola Elena, salamat ha.
Salamat sa aral na iniwan mo. Salamat din, boy. Umalis ang mag-ama sakay ng itim na van. Sa labas ng resort, may tricycle pa ring nakaparada. Tila paalala ng simula ng lahat. Sa loob ng resort, naiwan ang pamilyang tahimik, puno ng pagsisisi. Hindi pala sapat ang pera para magmayabang. Uwi ka ni Bon. Lumipas sa mga buwan, may balita sa dyaryo. Boyson Group launch nationwide scholarship program. Wala na isang kamag-anak ang nabanggit. Sa isang simpleng bahay, nakaupo si Mang Boy at Abel. Tay, masaya po ba kayo? Masaya kung alam kong hindi kita pinalaking mapangmata, anak. Ang tricycle ay hindi simbolo ng kahirapan. At ito ay simbolo ng pagiging totoo. At ang tunay na mayaman ay hindi kailanman kailangang magyabang. Ang kwento ni Mang Boy at Abel ay malinaw na paalala na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi pera, damit o sasakyan. Sa family reunion, nakita natin kung paano mabilis sumusga ang tao base sa panlabas na anyo. Dahil tricycle lamang ang sinakyan ng mag-ama, agad silang minamaliit, pinagtatawanan at tinrato na parang walang halaga. Hindi nila alam na ang taong kanilang inaapi ay mas mayaman pa sa kanila. Hindi lang sa pera, kundi sa pagkatao. Ipinakita ng kwento na ang kayabangan ay nagbubulag. Kapag ang isang tao ay masyadong nakatuon sa sariling tagumpay, nakakalimutan niyang igalang ang kapwa. Ang mas masakit, kadalasan ay sa sariling pamilya pa nanggagaling ang pangmamaliit. Sa halip na maging lugar ng pagkakaisa ang reunion, naging entablado ito ng yabang at panlalait. Si Mang Boy ay hindi nagsalita agad. Pinili niya ang katahimikan hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya kailangang ipangalandakan ang yaman para igalang siya. Dito natin makikita na ang totoong may dignidad ay hindi kailanman naghahanap ng papuri. Tahimik siyang nagtiis, hindi para ipahiya ang iba, kundi para bigyan sila ng pagkakataong ipakita kung sino talaga sila. Ang pinakamahalagang aral ay ang pagpapahalaga sa asal. Ang pera ay nawawala, ang sasakyan ay napapalitan, ang damit ay naluluma. Pero ang ugali, dala mo habang buhay. Kahit gaano kakayaman, kung mapangmata ka, wala ring saysay ang lahat. Samantalang kahit simple ang pamumuhay, kung marunong kang rumispeto, mataas ang halaga mo bilang tao. Makikita rin sa kwento ang tamang pagpapalaki ng magulang. Si Abel, kahit nasaktan, ay natutong pigilan ang galit at intindihin ang aral ng kanyang ama. Dito natin natututunan na ang yaman na dapat ipamana sa anak ay hindi pera, kundi mabuting asal. Sa uli, hindi gumanti si Mang Boy sa paraang inaasahan ng marami. Hindi siya nanumbat, hindi siya nagyabang, at hindi niya ipinilit ang sarili. Iniwan niya ang aral, na minsan ang katahimikan at tamang desisyon ay mas mabigat pa sa sigaw at paggiganti. Bago natin tapusin ang ating kwento, may gusto lamang po akong itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mang Boy, kaya niyo bang manahimik at magpatawad? Bakit o bakit hindi? Pangalawa, naranasan mo na bang maliitin dahil sa itsura, trabaho o sasakyan mo? Anong ginawa mo? Pangatlo, sa panahon ngayon, sa tingin mo ba, mas pinahalaga ng tao ang pera kaysa respeto? At pang-apat, kung ikaw si Abel, ano ang pinakamalaking aral na dadalin mo sa pagtanda? Panglima, ano para sa iyo ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman? Kung may sagot kayo ay maaari niyo pong i-comment dun sa baba dun sa comment section para akin pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.